Kung seryoso ang Turkey sa laban kontra sa Gilas, mas higit itong Poland dahil kasama rin sila sa OQT at sa kanilang latest game ay kanilang tinambakan ang New Zealand at mas lalo pa silang ginanahan nang maglaro si Jeremy Sohan. Although limited minutes lamang si Sohan kontra sa New Zealand, ang mahalaga daw ngayon sa kanilang national team ay nakabalik na ang kanilang NBA player. Sa balita ay hindi pa sigurado kung ito ay maglalaro sa laban kontra sa Gilas. Malalaman na lamang ito sa mismong game. Kaya Gilas must be ready with or without Jeremy Sohan. Well, hindi lang naman si Sohan ang dapat antabayanan sa team na ito dahil karamihan din ay nasa EuroLeague. At ang isang nga rito ay si Mateusz Ponitka na naglalaro sa Partizan. At ang position nito ay 1 hanggang 3. Kaya from Ramos to Brownlee ang babantay dito. Kumanalang naman itong si Mateusz Ponitka ng 29 points kontra sa New Zealand. Kaya Ponitka talaga kapag napabayaan ito. Kung titignan ng roster ng Poland ay malalaki rin ng mga wing. May mga two-way player at 6'2 ang pinakamaliit na point guard. Kaya solid na kalaban to para sa Gilas. At lalo na kung maglaro itong si Jeremy Sohan, sadyang masusubukan ang ating depensa. Ang pinakamalaki nilang player ay ang 7'2 na si Alexander Balcerowski. Ayon sa mga scouts, ito ay mobile, solid shot blocker at isang stretch big. Kaya masusubukan ng bantay nito. It is Fajardo and Soto. Hindi lamang ito test ng lakas kundi test ng bilis. Kaya big test to para sa ating mga big man. 23 years old pa lamang ito. Kaya dapat maging ready. Lalo na itong si Kai Soto. Speaking of Kai sa mga press release, ay isa raw itong ating kababayan na serious test para sa koponan ng Poland. Ngayon lang sila makakakita ng 7'3 na Pilipino. Kaya dapat preparado itong si Kai dahil hindi siya i-baby nitong Poland. The other way around ay isa itong test para sa ating kababayan. Isa sa dapat maiwasan and malamang target ng Poland ay ma-foul trouble itong si Kai. And syempre aware itong ating coaching staff dahil ito ay na-fouled out sa laban kontra sa Turkey. And so overall, our players must be ready. Hindi lamang si Kai Soto, dapat buong team hanggang sa coaching staff. Kung lumaban tayo na maganda sa Turkey, dapat dito sa Poland ay mag-double time dahil lahat ng position sa kanilang team ay dekalibre na mga player. Mas mararamdaman ng Gilas ang Euro-style sa kanilang pagharap sa Poland. At kahit naman na maging resulta, ay mapupush tayo sa ating limit for this game dahil iba rin kapag Latvia na ang kaharap. Again, good luck para sa ating Gilas Pilipinas. Hopefully, ang mga experience natin sa Europe ay maging pundasyon at pagpatuloy pa ang ating mga training sa lugar na yan na kung saan ay effective sa international basketball. Gayon din ay magandang experience para sa ating coaching. Dagdag kaalaman para sa ating sistema.